Okay mga kaibigan, at ang ating bidyong bibigyan ng interaction ngayon ay patungkol nga dito sa usapin na dito sa West Philippine Sea, no? Kung saan nakikita natin ang agresibong gawain ng China at talaga naman na wala silang pinapatawad dahil kahit na mga maliliit o mga mangingisda ay pinapatulan nila, no. So si Miss Pulido nga, no, in-interview niya si Justice Carpio. So itong video na aking replay ay patungkol nga dito sa usapin, no, dito sa West Philippine Sea. At the same time, dahil dito sa malapit ng maubos na gas dito sa Malampaya. So pakinggan natin. Hours, tayo, we cannot even work from home kasi walang power Wala kang Zoom, no? So, I think critical ito. Kasi during the time of President Duterte, dapat dinevelop na yung reed bank. Kasi alam naman natin maubos na yung gas ng Malampaya. Ayaw. Yun, no. Noong time pa ni Tatay Digong, alam na niya yung as per Justice Carpio. Alam niya na paus na ang gas nga sa Malampaya, pero ayaw niyang kumbaga ayaw niyang magalit sa kanyang China kung pipilit niya yung kanyang gusto, no? Ayaw niya i-display si President Z. Sabi ayaw niyang i-display si President Xi. Ang policy niya appeasement. Naisip niya hindi naman matapos na yung term ko, may gas pa, so problema na ng next president yan. So when President Bongbong took over, alam niya yan. So pumunta siya sa Beijing last January. So yun, no. Pumunta nga daw si BBM noong January doon sa China upang kausapin si Xi Jinping patungkol nga dito sa West Philippine Sea at sa uumpisa na nga ng Pilipinas na gumawa ng panibagong pinagpagkukunan ng gas, no. Pero ayon dito, no, mukhang ayaw ni Xi Jinping na payagan ng Pilipinas. So walang ibang paraan ni BBM kundi ang kumapit sa US. Hindi sinabi, pero ang tingin ko, ang sinabi niya kay President Z, kailangan ko na makuha yung gas sa reed bank. Kasi pag hindi ko makuha yan, the economy will collapse. I will be very unpopular. Okay. So, Okay. para sa kanya, talagang political survival. Pagbalik niya dito, sinabi niya, we will conduct joint patrols with the US. That means, sinabi ni President Xi, hindi pwede. Kasi bago siya umalis, tinanong ko yung mga tao sa mga kontak ko sa kabinete niya, sabi ko, anong gagawin ninyo? Kasi alam ko yun ang pinaka number one problem Well, sabi nila, kakausapin si President Z ni Presidente na kailangan na namin yung gas. Pag sinabi, if the President says no, anong gagawin ninyo? Pupunta kami sa mga Amerikano. Okay. And that's exactly what happened. That's my analysis, no? That's my assessment. Alright. So, ang pinaka-importante talaga for the survival of the nation, makuha na yung gas. Kasi pag hindi natin makuha yung gas, mag-i-import tayo ng LNG, liquefied natural gas. So yun nga, no, napaka-critical na usapin ang kinaharap ng Pilipinas, ano. Kung sana noon pa, no, kung sana noon pa talagang may pagkakaisa ang Pilipinas at nagpalakas ang gobyerno ng Pilipinas, maaring ang mga ibang bansa na nagmamaliit sa Pilipinas ay magdadalawang isip dahil
kung nakikita nilang malakas, may mga kumpleto ang kagamitan ng bansang Pilipinas, kahit China siguro hindi ganyan ang ginawa. Pero ganoon pa man, hindi pa naman nahuli ang lahat, no? So, ang maganda lang diyan, magkakaisa ang sambayan ng Pilipino upang mapaganda ang takbo ng bansang Pilipinas. Hindi magkawatak-watak dahil lang sa politika. Okay? So, mas maganda yung ganun. So, thank you so much, and don't forget to i-like yung ating video at mag-subscribe na rin para ma-notified kayo sa ating mga susunod na video. Maraming salamat.